Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God! Muli po mga kapatid, magandang araw sa atin pong mga kapatid, mga ilan po nating kapatid na naririto. Praise God, thank you for coming. At sa mga nanunood, mga kasamaan po nating nanunood, ang kapatid po natin dyan sa San Carlos, mga True Gospel Church dyan sa San Carlos, praise God, thank you for tuning in. At yung mga kapatid pa natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kasamahan po nating OFW na sumusubaybay at naka-tune in po sa nag-subscribe sa atin pong YouTube channel. Yung atin pong message ay na-upload po dyan sa atin pong YouTube channel. Salamat po mga kapatid dahil alam po natin na ang salita ng Diyos ay patuloy na kumikilos po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ngayong araw na ito, excited ako na ibahagi po sa inyo ang mensahe po natin. Ang mensahe po natin ay ang layunin ng pagtulong. Maganda po yan. Yan po ang pag-aaralan po natin ngayon, the purpose of helping, ang layunin ng pagtulong. Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia ay marami po tayong mga matutunang aral patungkol po sa pagtulong. Kahit sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito po ay mga aral na iniutos ng Panginoon sa kanya pong bayan, sa kanya pong mga lingkod, at marami po tayong aral na makikita kung ano ba ang kahalagahan, ang layunin ng pagtulong. Bakit tayo dapat tumulong? Sino ang dapat tulungan? Kailan tayo dapat tumulong? Alam niyo mga kapatid, kung titingnan po natin ang aral po ng Biblia, napakagandang isang liwanag ang itinuturo po sa atin kung ano ang layunin ng pagtulong. Maging ang Panginoong Hesus ay may mga aral na iniutos or itinuro sa kanya pong mga disipulo patungkol po sa pagtulong. Maging ang mga disipulo, ang mga sumunod na mga mananampalataya ay iniutos po nila, itinuro po nila sa kanya pong mga lingkod, sa kanya pong mga bayan, at lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, nananampalataya, naniniwala sa Panginoong Hesus. Mahalaga na atin pong matutunan, mapag-aralan kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos patungkol po sa pagtulong. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang layunin ng pagtulong. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, mangusap ka, magpakahayag ka. Ang iyong lingkod na iyong gagamitin ngayon, dalangin ko, Panginoon, na give me honest conviction, clear speech so that I may preach your word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Deuteronomy chapter 15 verse 11, there will always be some in the land who are poor. There will always be some in the land who are poor. That is why I am commanding you. See, it's not a suggestion. I am commanding you. Kinakausap po ng Diyos ang kanya pong bayan. Sabi niya, that is why I am commanding you to share freely to the poor and with other Israelites in need. Sabi sa Tagalog, kailanmay hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan or mahihirap. Kailanman ay hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Natutuwa po ako sa isang banda sa ngayon dahil nakikita po natin ngayon na maraming mga tao ang nagbukas ng palad, na kung saan nakita po natin na mas dumami ang mga tumulong dahil nakita po natin ang ibinunga nitong pandemic na ito sa atin pong kalagayan ngayon sa mundong ito dahil po sa dulot nitong virus na ito. Can you please go? Now,
Sabi po rito na mahalaga na hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan, kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Dahil makikita natin na iniutos ito ng Panginoon sa kanya pong bayan, dahil alam ng Panginoon na may mga tao doon na kailanman, sabi niya, ay hindi mawawalan ng mga mangangailangan. Kaya sabi niya, iniuutos ko sa inyo, I am commanding you today, I am commanding you to share. Ibukas ninyo ang inyong mga palad sa mga nangangailangan. Sa isang banda, makikita naman natin na may mga tumutulong na ang layunin ng kanilang pagtulong ay minsan naman ay para sila ay mapapurihan lamang. Orang minsan naman ay yung motibo ng kanilang pagtulong ay iba ang intensyon ng kanilang pagtulong. Nakakalungkot dahil ginagamit nila yung ganitong kalagayan, ganitong sitwasyon na upang sila po ay makapag-take advantage ng mga tao. Nakikita po natin ito. At hindi maikakaila na tumutulong nga sila. Pero yung pagtulong minsan ay mayroon namang kapalit. Nakakalungkot ito. Minsan naman ay mayroong mga ginagawan po nila ito ng kulay na tumutulong nga sila, pero yung kanila pong pagtulong ay hindi naman talaga yung bang bukal sa kanilang kalooban, kundi mayroon silang hinihintay na kapalit. Minsan naman, tumutulong nga tayo, pero sa kabila ng pagtulong natin, mayroon namang iba na sila pa yung napapasama, sila na nga yung tumulong. Nakakalungkot, Bakit nga gano'n? So ngayon, pag-aaralan po natin kung ano po ang sinasabi po ng Biblia, ng salita ng Diyos, patungkol po rito. Yung tamang layunin ng pagtulong upang sa ganon, sa atin pong gagawing ito ay hindi po tayo mapanghinaan ng loob kung yung atin ngang ginagawang pagtulong ay ito'y naayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, there will always be, sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 22 verse 4, if you see that your neighbor's donkey or an ox has collapsed on the road, do not look the other way. Go and help your neighbor get it back on its feet. So kita nyo mga kapatid kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. So anong pinapakita rito mga kapatid? Ang pinapakita rito na kapag mayroon kang magagawa, if you can do something, nakita mo, wag mong ipikit ang iyong mata. Mayroon kang magagawa wag mong lalampasan lamang yun. Sino po sa atin dito halimbawa na ikaw ay nakahandang pumasok, papasok ka na at nakasuot ka na ng maayos, papasok ka sa trabaho mo. Pero nakita mo sa iyong sa iyong daraanan, nakita mo na mayroong nalulunod na bata or hayop na lamang ito. At alam mo na mayroon kang magagawa. Ang sabi ng Panginoon na tulungan mo ito. Huwag mong lalampasan lamang. Kita niyo po yung kahalagahan na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Pero minsan nakikita po natin mga kapatid na mayroon tayong magagawa. Na yung mga kapuspalad na mahihirap, nilalampasan lamang nila. Kung mayroon po tayong magagawa mga kapatid, kahit maliit, kahit in a little way, do something, mga kapatid, dahil sa mata po ng Diyos, sa atin pong Diyos na buhay na makapangyarihan, hindi po ito nalilimot ng ating Diyos. Hindi po lingid ito sa Kanya. Now, here, let's take a look the teaching of Jesus. Ngayon nakita natin, even in the Old Testament pa lamang, nakita po natin kung ano po yung sinasabi po ng Biblia, yung layunin po ng pagtulong. Iniutos ito ng Panginoon sa kanila dahil ito po yung nararapat gawin, mabuting gawin,
nakakalugod po sa Kanya. What about yung teaching po ng Panginoong Hesus? Tingnan po natin. Sabi ng Panginoon, "This is my commandment, love each other in the same way I have loved you." This is my commandment, love each other in the same way I have loved you. Ang Panginoong Hesus nito ang nagsasabi, mga kapatid. Di ba? Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So, dito makikita natin na yung pagmamahal, upang masabi nga natin na tayo nga ay nagmamahal sa Panginoon, ang isang bagay na pwede nating gawin upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos ay yung pagtulong. Pagtulong po sa atin pong kapwa. Masabi mo nga na, di ba isa yun sa utos ng Panginoon? Na mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and then love your neighbor as yourself. So para masabi mo na mahal mo nga yung kapwa mo kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti. Mabuti ba yung pagtulong? Natural, mabuti po yun. Amen? Hindi masama yun eh. Maipapakita mo po yun. Now, sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, share each other's burdens, and in this way, obey the law of Christ. Amen. In this way, obey the law of Christ. Sometimes it's not always easy to help. Sometimes it required sacrifices. Sometimes yung time mo, hindi laging madali. Pero kung yung nagmo-motivate sa atin na para yung gawin nating isang bagay na ito ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal ni Kristo sa atin, yung ginawa ni Kristo sa atin ito. Yung kagalakan sa puso mo na sundin ang kanya pong utos kahit na mahirap minsan, kahit na minsan ay kasama ang pagsasakripisyo, nandoon yung kagalakan sa iyong puso dahil alam mong ginagawa mo ito sa Panginoon. At dahil alam mo na ito'y nakalulugod sa Panginoon, nagagalak ka na rin na magukol ng panahon, minsan hindi lamang oras, minsan kasama ang iyong finances, minsan kasama dyan ang iyong pagsasakripisyo talaga. Amen? At ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Kita nyo? Sinabi ng Panginoon yun eh. Hindi lamang pala yung sarili mo ang iniisip mo. Kahit magtulungan kayo. Hindi naman hindi naman pwedeng ikaw lang mabuhay na mag-isa. In some way, sa iyong buhay, kailangan mo rin ng tulong. Kahit ikaw ay laging mayroon. Darating din ang panahon na ikaw rin ay mangangailangan. At kapag ang iyong nakaugalian mo na natuto ka na magbukas ng palad mo, na tumulong kapag ikaw ay mayroong ipinagkakaloob mo kung mayroon ka. Dating ang panahon na pag ikaw ay nangailangan, magugulat ka sa gagawin ng Diyos sa iyo. May mga tao na lalapit na lamang sa iyo na kusang loob na para mag-offer din sa iyo ng tulong. Minsan ang tulong, mga kapatid, na ipinapakita rito ng Panginoon ay hindi lamang sa mga pananalapi. Minsan, alam niyo po ba, mga kapatid, yung oras mo na para makinig ka lamang sa isang tao, pagbisita lamang sa isang tao, you offer a prayer sa taong yan, o samahan mo siya sa kanyang ginagawa, or makinig ka lamang sa kanyang mga bigatin. Yan po ay isa pong mga iniutos ng Panginoon. Mga pasanin po yan. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kautusan pala ni Kristo yun. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, at nalalaman mo, nakikita mo ang isang kapatid na mayroon pong pasanin, ang utos ng Panginoon ay tulungan mo siya. Paano mo siya matutulungan? Maaring siguro sa iyong pananalangin, maalala mo siyang ipanalangin or bisitahin mo siya. Minsan mga kapatid, alam mo ang kailangan ng tao, hindi naman laging pera eh. Bagamat kailangan po natin yan.
Minsan masabi mo lang sa isang tao yan na, alam mo, bro or sis, nandito ako, pinapanalangin kita. Kaya mo yan. Nandyan ang Panginoon. Alam mo, yun lang minsan ang gustong marinig ng tao. Sapat na sa kanya. Pero minsan kahit yun lang ang gustong marinig ng tao, isang yakap na lamang tapik sa atin pong balikat minsan ay naipagkakait pa na hindi maramdaman na mayroon po silang kasama, mayroon pong alam niyo mga kapatid, huwag po nating isipin na dahil nakikita natin yung tao sa labas ay okay siya, para bang wala na siyang pasanin. No. Deep inside, hindi natin alam kung ano ang kanya pong pinagdaraanan. It seems okay dahil mayroon siyang pagkain sa mesa, maayos ang kanyang kasuotan, pero hindi natin alam na yung taong yun pala ay hirap na hirap ang kanyang kalooban. At alam nyo, yung bisita mo o yung pag-alala mo, yung tawag mo, yung message mo na yun, mahalaga yung oras na yon. Kasi kung hindi, baka si Satanas ay kung ano-ano nang ini-inject sa kanyang isipan. Nakakalungkot minsan, baka maisipan niyang alam mo, lalong-lalo na sa kalagayang ito ngayon, napapanood natin, nakikita natin, walang hinto ang panlilinlang ni Satanas. Kinikitil ang buhay. Nagpapakamatay sila kasi iniisip nila na yung buhay nila ay walang halaga, walang nakakaunawa sa kanila. Manyam nyo mga kapatid, huwag po nating ipagkait yung mga bagay na ito in a little way. Pero sa mata po ng Diyos, kapag ginawa niyo po yan, bukal sa ating pong puso, mga kapatid, hindi nalilimot ng ating Panginoon yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No one does anything alone. You can help friends and family get through life's big and small obstacles. And they will do the same for you. Remember this. If you solve a problem for others, if you help others, mga kapatid, tandaan po natin ito, ang Panginoon, nakalista yun sa Kanya. Hindi malilimot ng Panginoon yun. Lalong-lalo na, yung pagtulong na ginawa mo ay para sa kapurihan ng ating Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, we do not seek the reward. Kaya natin ginagawa yon. We seek the face of God, the heart of God. Pero alam nyo mga kapatid, hindi mapipigilan ng Panginoon para ikaw naman ay pagpalain. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Everyone needs a little help sometimes. After all, no one is meant to go through life alone. For Christians, that's first and foremost where God comes in, is always by your side. Hallelujah. Bakit? Kaya sinabi ng Panginoon nga sa atin, di ba? I am with you always, even to the ends of the earth. Ako'y laging kasama ninyo. I will never leave you, nor forsake you. Ako'y laging kasama ninyo. Sabi ng Panginoon. Amen? In Matthew chapter 5:16, the Bible says, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Other version said, let your light shine before men, that they may see what? Your good works, at ang sabi niya, and glorify your Father in heaven. Kasi sa mamagitan po ng atin pong mabubuting gawa, nakikita nga nila doon na tayo nga ay masunuring mananampalataya. At dahil nakikita po nila yung atin pong mabubuting gawa, ang sabi po ng Biblia, sila po yung magpupuri sa Panginoon. That is a powerful testimony, mga kapatid. Yung atin pong ginagawa, mapagmasdan pa lamang nila ang iyong buhay, makita lamang nila, mga kapatid, malaking testimony na yon. Kaya sa mga Kristiyano, mga kapatid, kahit po yung atin pong mga pinupost sa Facebook natin, kahit po yung atin pong mga pananalita, tayo po iniingatan po natin yan. Bakit? Kasi if they know that you are a Christian, they watch your lives. Pinapanood po nila ang atin pong buhay. Ini-expect po nila na mayroon po silang tinatawag na expectation.
Hindi po natin mapagkakait po yun, mga kapatid, because you're a Christian. Sometimes, dapat hindi natin ikakalungkot yun. Kasi alam nila na ang mga Kristiyano ay hindi naman kinakailangan sila perfecto, pero sila ay mayroon pong mga magagandang asal. Maayos ang kanila pong pamumuhay. Pinapanood po nila ang atin pong buhay. We are the walking Bible, mga kapatid. Kaya lang minsan may mga tao naman na lumalabis na, sumusobra na, na akala nila tayo parang mga santo na talagang parang hindi na nagkakamali. No, God does not expect a life that is without sin. God knows our weakness, our failure. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung meron tayong pusong mapagkumbaba na kung tayo po'y nagkamali, nagkasala, humingi tayo ng tawad, marunong tayong magpakumbaba. Amen, mga kapatid? Pero dito natin makikita na sinasabi po ng Biblia, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Sometimes helping others is as simple as living an honest and faithful life. Hallelujah. Yung mga ganitong bagay, mga kapatid, yung being honest, being faithful, mayroon kang paninindigan. Alam niyo, mga kapatid, magandang yan eh. Mga asal na yan. By living truthfully and honoring God with your words and actions, you can inspire someone to help themselves by doing the same. Mayroon ang isang dati na nakikita niya, pinagmamasdan niya, yung isa po niyang kaklase. Ang sabi niya, napapansin ko, sabi niya na, among all sa ating mga estudyante rito, na ikaw yung kakaiba. There is something sa iyo. Sabi niya, why? May I ask, if you don't mind, where do you spend your day during holiday? Saan ka ba nagpupunta pagka holiday? Pag walang pasok, pag wala tayong pasok sa school? Sabi niya, I go to church and sing. That's why. Can I come? Can I come? Is that okay? I mean, other religion? So it's okay. Alright. Bumisita siya. Alam niyo, mga kapatid, yung kanyang kaklase, nakakilala sa Panginoon. Simply by pinagmamasdan lang ang kanila pong buhay. Nakikita yung kaibahan, yung liwanag, yung ilaw, yung anointing ng Panginoon, nararamdaman po nila yun. Nakikita nila na mayroong kakaiba sa iyo. Amen? Ako nga, hindi ako napagkakawalan minsan na parang, yun pala yung pastor ninyo, ako na yung usap niya. Pastor pala yan. Akala ko yun yung yun yung sangganon na lang kasi sa mga sangganon. Ako yan pala. Ay, ikaw pala yun. Kasi, we're cool, yung, okay tayo. Di ba? You don't, I'm a Christian. Christian ako. No. Be humble, but, alam nyo, be proud, of course, that you are a believer, but, stay humble. Mga kapatid, stay humble. Pag nakikita po nila yung buhay nyo na gano'n, bakit ang taong ito? Ganito yung kanyang pamumuhay. There is something, mga kapatid, amen? Makikita, kaya yung mga Kristiyano, mga kapatid, hindi yung mga mailin lagi ang ulo, hindi lang lagi yung palasigaw lagi. Alam nyo, hindi lang. Sometimes, just smile. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Tanin mo yung katabi mo, huwag mainitin ang ulo, brad. Sis. Ano lang? Di ba? Di ba? Smile lang. Alam nyo yung ngiti minsan, pag ikaw ay ngumingiti lamang, kumbaga, isang kumbaga, itong tao nito, laging nakangiti. Hindi naman lagi ka nakangiti na lang na, kahit wala ka, lagi ka lang nakangiti. Baka kung saan ka ilagay naman yan, di ba? Yung lang, mga kapatid. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. It will not always be easy, but as a person of faith, God calls upon you to serve others and bring His light to them. What is that word? Bring
His light to them. Yung pagtulong mo, yung kabutihan na ginagawa mo mga kapatid, nakikita nila si Kristo sa iyong buhay. Yung atin bang buhay, nakikita si Kristo sa atin. Amen? Amen. Or kapag tayo'y kasama nila, wala na tayong kaibahan sa kanila. Let your light shine before men. Bakit? Bakit yung i-shine mo na lang? Kasi when you come to Christ, Jesus is the light of the world, yung ilaw nasa iyo na. Huwag mong itago yung liwanag na yan. Yung liwanag na yan ay pagningningan mo. Saan? Sa magitan ng mga magandang asal. Amen? Dahil kung yan ay nakikita nila si Kristo sa iyo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag mayroong mga usapan na hindi nakalulugod sa Panginoon, don't join them. Still they are your friend, mga kapatid, kaibigan mo pa rin sila, pero huwag kang makisama doon para sabihin mo lang, hindi, pakikisama lang. No! Don't compromise. Stand sa iyong faith, kasi yun ang hinahanap ng Panginoon, yung naninindigan sa kanyang pananampalataya. At yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. He's still looking a man and woman of God na hindi nagko-compromise ng kanyang pananampalataya. Magalit man sila sa iyo. Magtampo man sila sa iyo. Panindigan mo ang iyong pananampalataya dahil yun ang mahalaga sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Pag sinabi sa'yo, pre, shot na kahit kunti lang. Di mo naman ako pabigyan na, ikaw naman, no? Kunti lang yan. Di kung alam mo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, whatever you do it all for the glory of God. Is that nagbibigay ba ng kapurihan sa Panginoon? If you think nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, do it. Do it. But don't justify something. It's simple and plain yung salita ng Panginoon. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen? Amen. Hallelujah! Ginagawa mo ba yan para sa kapurihan ng Panginoon? Gawin mo. Hallelujah! In Matthew chapter 25, verse 31 to 46, listen to this, mga kapatid. Ito po yung parables po ng Panginoon. Tatlo ito na magkakasunod. Ito yung huli, sinabi ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Ito, self-explanatory po ito. Tinan po ninyo. Sa malulalhating pagdating ng anak ng tao, speak about the Lord Jesus Christ, because ang Panginoon Jesus is Son of Man and Son of God. It's capital S, anak ng tao. Kasama ang lahat ng anghel, Messiah, ang tagapagligtas, the Anointed One. Kasama ang lahat ng anghel. Uupo siya sa kanyang trono ng kalulwatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, pagbubukod-bukurin. Lahat ng bansa, kasama yung mga hari, maging yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ngayon, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama! Exclamation point yan. Ganito pagkakasabi ng Panginoon. Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama! Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likain ang daigdig. Hallelujah! Di ba ito yung gusto-gusto ng tao? Na yung makapasok siya sa kaharian po ng Diyos. Kaya mayroong kanta, knock, knock, knock on a heaven's door. Ganun, knock, knock daw Pero alam po natin yung katok-katok na yan, pagdating ng panahon, kahit ilang katok mo, pag sarado na, wala na. Remember yung time of Noah? Panahon ni Noe? Na I could imagine na si Noe, maraming taon siyang nangaral. Maraming taon siyang nangaral na sila ay magsisi na at ang Panginoon ay ibubuhos niya ang kanyang galit sa magitan nito. Magbubuhos siya ng malaking baha sa magitan ng 40 araw at 40 gabi. Walang naniwala sa kanya kahit isa. Walang naniwala sa kanya, pinagtatawa siya, mahabang taon ito.
Alam niyo, sabi po ng Biblia, kung babasahin po ninyo, mga kapatid John, ang sabi ng Biblia, pagkatapos inuutos ng Panginoon na pagbubukod-bukurin yung mga hayop, lalaki sa babae, iba't iba pinasok. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung titingnan po nyo, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pintuan. Ang nagsara si Yahweh, hindi si Noe. Kasi kapag ang Diyos ang nagsara, wala na makakapagbukas. Kapag ang Diyos ang nagbukas, walang makakapagsara kahit sino. Amen. At nag-umpisang pumatak ang ulan. Makikita natin siguro marami nang nagsisiiyakan. Gustong-gustong pumasok, kumakatok, pero naipagkait na. Kasi nung panahon na sila'y tinatawag, panahon upang gawin po nila ang kalooban ng Diyos, hindi po nila ginawa. Ganito rin po, sabi niya ng Biblia, pakinggan po ninyo, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Tignan niyo, mga kapatid. Tanong mo yung katabi mo, gusto bang pumasok sa kaharian ng Diyos? Pumasok sa akin. Amen. Anong iyong gagawin? Kung tatanungin ka ng Panginoon kaya, bakit kita papasukin sa aking kaharian? Remember, mga kapatid, sabi ng Biblia in Hebrews 19:7, is it appointed to man to die once, and after that, judgment. Itinakda sa isang tao na minsan mamamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Haharap kang mag-isa sa hukuman ng Panginoon. Sayo at sa gusto mo. Nakahanda ka ba yung panahong iyon? Kasi sinasabi po ng Biblia, prepare to stand in the hands, in the throne of God. Humanda kang humarap sa Panginoon. Sabi ng iba, parang hindi pa ako handa eh. Hindi pa yata ako handa eh. Tayo mo katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Hindi ko kasi alam eh. Hindi ako sigurado eh. Sabi ng iba, hindi ako sigurado. Sa tulad, hindi na ako sigurado. Sabi ng iba. Alam mo, marami ngayon hindi sigurado hanggang ngayon. Amen? Ngayon, tingnan natin. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinaminatan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, hallelujah, kita nyo yung salita, tandaan ninyo, purihin ng Diyos. Pinapaalala, tandaan ninyo. Talagang, huwag mong kakalimutan, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Pakinggan nyo ha, sa akin ninyo ito ginawa. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa akin ninyo ito ginawa. Isipin nyo yun, mga kapatid. Kung iyong ginawang pagtulong, maliit man o malaki, pag ginawa mo yan para sa kapurihan ng Panginoon, hindi man nakapost sa Facebook, walang nakaalam, mga kapatid, sa mata ng Diyos, tandaan mo, hindi nalilimot ng Diyos yan. Hallelujah. Nagtanong pa nga yung mga matuwid eh, kailan yung Panginoon? Hindi ko na maalala yun ha. Alam niyo, magugulat kayo pagdating po sa langit, merong mga lalapit sa inyong mga marit. Alam niyo, salamat ha, nakarinig kami ng Word of God doon sa barangay, sa ganito, sa barangay. Saan yun? Hindi ako pumunta doon ha. Hindi ka nagtaka kayo, mga tithes and offering mo, na nakarating pala doon. Di ba napakaganda? Na pagdating mo, ang daming mga nagpapasalamat sa iyo. Dahil naging bukas ang iyong palad. Hallelujah. Ngayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko.
kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo. Para sa diablo yung inihanda eh. Mayroong makukulit gustong sumama. Hindi naman kalooban ng Panginoon yun eh. Hindi kalooban ng Panginoon. Inihanda daw para kanino? Para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na uhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Kita nyo? Hindi pala yung tao yun ang pinagkaitan mo. Ang Panginoon mismo ang iyong pinagkaitan. Ang sabi niya, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba? So nakita natin yung mga kapatid, na kapag tayo po'y mayroong magagawa, mayroong po, halimbawa, kasama pala ito yung damit, di ba? Mayroong nga tayong minsan, may mga tao, may mga damit, nabili niya na yan, hindi pa natatanggal yung yung tag ng damit. Kasi sa dami ng damit, hindi alam kung ano na ang isusuot. Pero may mga tao palang wala palang damit, walang pampalit ng damit. Kung mayroon tayong magagawa, mga kapatid, bakit hindi naman natin ginagamit na? Ilagay po natin sa isang box at sa mga nangailangan, ibigay po natin. Amen? Wala namang masama doon eh. Ito mga kapatid, aral ito ng Panginoong Hesus. Ngayon titingnan din natin mga kapatid, yung aral nga ni John the Baptist, yung sumunod sa kanya. Tingnan mo. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Etoria at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilenia. Nang si Anas at si Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Sicarias ay nakatira sa ilang, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kanino ipinahayag? Kay Juan. Alright? Ngayon, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Nilibot niya. Okay? Siya'y nangaral. Ano ang kanyang pangaral? Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Yun ang kanyang pangangaral niya. Yung mensahe niya, ano niya? Ang mensahe niya, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Kasama pa na yun, di ba? Public declaration yan eh. Sasabihin mo sa buong mundo, hindi ko kinakaya si Kristo. Ikaw na, Panginoon, ang aking susundin. Ikaw na ang master ng aking buhay. Hallelujah. At yung dating ikaw, kapag ikaw ay ilulubog na, wala na, hindi ka na-exist. Pag-ahon mo, ikaw na yung bago. Si Kristo na yung master mo, siya yung nakaupo sa trono. Yun ang kanyang pangaral. Hallelujah. Yan ang sabi niya. Amen. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Prophesy na ito eh. Ngayon natupad na. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo, pakinggan ninyo ha mga kapatid, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas. Tuwid na landas ng kanyang lalakaran. Yung kanyang lalakaran. Ano yung mga tuwid na kanyang lalakaran? Makikita ito sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Yung lakad ng Panginoon, yung pamumuhay ng Panginoon, kapag nakita yung buhay ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid, yun ang kanyang lalakaran. Yun yung mga landas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko. At
patag ang daang bako-bako. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ito yung mga tao na parang walang pag-asa. Ito yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, pero nakakilala sa Panginoon, binago ng Diyos. Ito yung pangaral, nagsisi, tumalikod, purihin ang Panginoon. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kita nyo yung gagawin ng Diyos, maraming magtataka eh. Kita mo yung gagawin po ng Diyos na pagliligtas ng Panginoon? Pati yung inaakala natin na hindi makakilala sa Panginoon, nakakilala pa ka na. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong. Matindi ito, ano? Hindi naman ako niya, binabasa ko lang, kapatid. Huwag kayong magagalit, binabasa ko lang, ha? Kayong lahi ng mga ulupong. Exclamation point, kaya basahan ko siya. Kayong mga lahi ng ulupong, sino ang nagbababala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Kita mo, may puot na darating. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa, ng alin daw? Ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Hindi kami nakakalimot sa Panginoon. Kahit papaano, religious kami. Kahit papaano. Bago ko matulog, nagdadasal lang. Tsaka kahit papaano, di naman ako nakakalimot. Tumulong paminsan-minsan. Kaya kahit hindi ako sumama dyan sa inyo, kahit okay na ako rito, ganito lang ako. Isang talata, kapatid. I respect that opinion. Pero saang talata? Hindi yan kalooban ng Panginoon. Hindi yan nakasulat sa Biblia. Opinion natin yun. You have the right. Karapatan mo yun kung ano yung opinion mo. Pero yung opinion ba natin, nakabase ba ito sa salita ng Panginoon? Okay yung opinion natin na yun. Pero hindi yun, mga kapatid, ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Religious mga ito, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Kaya sinabihan ni John the Baptist Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, ako'y makakalikha ng... sabi niya, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Kita nyo? Nagsalita na siya sa mga batong ito. Makakalikha ang Diyos ng mga tunay. Sabi niya tunay, bakit? Baka sinasabi nila mga religious sila pero hindi tunay. Tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao. Kasi yung kanya pong preaching niya, yung kanyang message, pabigat ito So ngayon, ang sabi niya, tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Ngayon, ito yung message. So ang tanong ngayon, Pastor, ano yung dapat naming gawin? Huwag yung tanong sa akin. Tanongin natin yung Biblia, Panginoon, ano po yung dapat nating gawin? So anong dapat nating gawin? Basahin natin, tutuloy lang natin. Sumagot siya sa kanila. Sino mang mayroong dalawang balabal, damit yun Dalawa daw yung damit mo. Mayroong mang dalawang balabal, ang sabi niya, ibigay mo ang isa sa wala. Kita mo? Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Ayan. Magpabautismo na sila. Okay? Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sila yung mga una, kami naman ito ngayon, Ano po yung dapat namin gawin? Ano sabi niya? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Bakit? Halatang halata sila Tapos sabi niya, tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat namin gawin?
Sabi niya, huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang. Kita nyo, mga kapatid? At masiyahan kayo, pakinggan nyo, mga kapatid, at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Ulitin ko nga ito, mga kapatid. At masiyahan kayo sa inyong sweldo. Amen. Basahin ko nga, ulitin ko ulit ito, ha. Kasama to, kapatid. Sabi niya, ano pa ang dapat namin? Sagot niya, at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Tanong, masaya ka ba sa iyong sweldo ngayon? Hindi nga eh. Kulang kasi. Anong ginagawa natin? Panireklamo mo. Hindi mo alam, yung panireklamo mo sa Panginoon ka pa na nagre-reklamo. Ganun pala yun, Pastor? Yung sabi ng Biblia, hindi naman ako eh. Hindi ka na ba masaya sa trabaho mo? Tanong mo katabi mo, masaya ka ba sa trabaho mo? Amen. Amen. Sabi na walang ibang choice eh. Sabi na walang ibang choice eh. Masiyahan ka, bakit mga kapatid? Kasi pag hindi ka nasayahan sa iyong sweldo, mga kapatid, gagawa ka ng ibang paraan eh. Baka may yung paraan na gagawin mo, ay ano pa, makakasama pa sa iyo. Hindi naman ibig sabihin nito, mga kapatid, na hindi ka na maghanap ng iba pang trabaho. No. Hindi sinasabi ng huwag kayo nang maghanap ng ibang trabaho. Huwag kayong maghanap ng mas malaking sweldo. Walang sinabing ganoon, mga kapatid. Masiyahan. Iba kasi yun eh. Yung naghahanap ka, you are creating an opportunity. There's nothing wrong about that. You're not just looking for an opportunity. Opportunity is always there. Sometimes nasa harapan na natin. Create opportunity. And if you are a cook, be the best cook. If you are a helper, be the best helper. Kahit anong field, always be the best. Give your best. Yun ang kalooban ng Panginoon. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kasi kung best ka, mga kapatid, may reward yun. Wala kang reward eh. Marami kasing sip-sip eh. Pari kasi reklamo mo eh. Gawin mo na lang. Kasi kung hindi ka nila pinagpala, ang Panginoon na magpapala sa iyo. Iipunin ng Panginoon yun. Wala kaya tang tiwala sa Panginoon eh. Tiwala lang sa Panginoon. Amen? Ayan ba? Sabi mo sa katabi mo, ayos ba yun? Masiyahan sa sweldo. Ayan, masiyahan sa sweldo ha. Hindi niya sinabing hindi ka na mag... yan sinabi niya. Tanungin ko nga, may kilala ka bang hindi nasisiyan sa kanyang sweldo? Marami. Dati isa ako doon, sabi ng iba. Kulang kasi talaga eh. Hindi naman sinabi ng Biblia, huwag na kayong gumawa ng paraan. Hindi. Tinuruan nga tayo ng Panginoon na gumawa tayo ng paraan eh. Sa mabuting paraan lamang. Huwag sa masamang paraan. Amen? Amen. Okay. Nananapik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo. At inakala nilang si Juan mismo ang kanilang inihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na maggalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Para sinasabi ni Juan Bautismo, ito, ano lang eh, inihanda ko, piniprepare ko nga lang eh, yung daanan ng Panginoon. Hindi, si Kristo yung kanyang sinasabi, tinuro na ito ni Kristo eh. Siya yung original yan. Kaya yung aking aral, yung aking ginagawa, para sa kapurihan ni Kristo. Para sa Kanya talaga ito. Pinakita na sa atin to, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi lamang sa lumang tipan, hindi lamang si Kristo ang nagturo, hindi lamang si John the Baptist. Mabuti kasi yung pagtulong mga kapatid eh. Kita nyo, kahit yung mga sumunod na kanyang mga disipulo, the brother of the Lord Jesus Christ, sabi niya, what good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Amen. Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well.
Ganda ng pananalita, di ba? Di ba? Good day. Sabi mo sa kanya gano'n, pero wala kang ginawa. Sabi niya, goodbye and have a good day. Sabi pa, stay warm and eat well. Wala kang pagkain eh. Ano ba? Kaya sabi niya, but then you don't give that person any food or clothing. Kaya ang tanong niya, what good does that do? Ngayon sabi niya, so, you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Kita mo, useless na pala yun. Diba? Yung pananampalatayang siya, sabi sa, mga kapatid, ano ang pakinabang kong sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito ipinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Ganda, di ba sinabi? Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Faith without works is dead. Sabi ng ibang version, mga kapatid. To truly help others, you have to take action in some way. Similarly, you have to be active in your faith in order for it to be truly meaningful, para maging makabuluhan. Hallelujah. Amen. Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. James 1:27, the Bible says, pure and genuine religion in the sight of God, the Father, means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Ibig sabihin, huwag ka makikisama, huwag mong tumulong dyan. Kasi kung saan lang napupunta yan, huwag ka makikisama sa kanila, mga kapatid. Di ba? Sa mga ganoon. Ang reliyon na dalisay ay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Mga kapatid, kulang ang oras ko kaya part 1 lang tayo. Amen. Sa susunod po yung part 2. Pero ayaw ko pong matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, yung mga tumutulong na para baga yung inyo pong pagtulong ay para bang, ang iba po sa atin ay nadi-disappoint, nadi-discourage, wag po kayong panghinaan ng loob. Pagpatuloy lang po natin yung atin pong ginagawa. Dahil yung atin pong ginagawa, kapatid, hindi po sayang sa mata po ng Diyos. Amen. Hindi po lingid sa Panginoon yan. Hindi lamang may listahan ng pangalan sa langit, may listahan din ng ating mga ginawa. May listahan din sa langit, mga kapatid, kung pag-aaralan po sa Biblia, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Hebrews 6:10, for God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Makatanungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Every head bow and eye closed. Let us pray, mga kapatid. Sabihin mo na nagbumula sa puso. Sa atin po, mga kapatid, na gusto pong kilalanin, tanggapin sa Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, ito yung napakagandang panahon. Napakagandang oras na itinakda ng Panginoon for such a time as this. God is calling you, mga kapatid. You are a person of destiny. This is the divine appointment ng Panginoon. Come to Jesus today and surrender your life to Christ. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, nakataas ang iyong kamay, handa ng pagsuko sa Panginoon. Sabihin mo, dakilang Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko, Panginoon, ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon,
kinikilala kita. Maghari ka, pumasok ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Panginoon, kasama ang kanyang libo-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa iyong ginawa. Upang ikaw ay lumago, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita, at kung ikaw ay bago, start in the book of John. Make sure, kapag maluwag na, pwede nang mag-church, go to church, at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ipamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. Now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, I decree and declare right now in the name of Jesus, receive your favor, receive your healing, receive your deliverance in the name of Jesus. Receive it by faith. Restorations, prosperity, abundance, favor upon favor. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you once again sa inyong magsama, kapatid. We love you and we're praying for you. God bless you. Lord willing, we'll see you again. Created to love.